Kung si Pangulong Bongbong Marcos sinita ang katiwalian sa mga flood control project, pinalutang naman ng DPWH na sa ganitong proyekto na inaprubahan nila at isinumite sa Kongreso, may mga nasisingit daw. Oras na silipin na ito ng mga mambabatas. May report si Joseph Moro. Kahit sanay na raw si Karen sa baha sa kanilang lugar sa Barangay Francis, Kalumpit, Bulacan, hindi niya malilimutan ang baha kamakailan. Naging hadlang kasi ito para masagip ang mister niyang nalunod. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue, gawa nga po ng baha. Hindi nga po namin alam kung may solusyon pa yung baha na to. Wala na po kasi. Sinubok po yung dike po doon, kaya lang po hindi po matapos-tapos. Lagpas tao pa rin ang tubig sa Barangay San Miguel na dahil bahain, may mga komunidad ng abandonado. Kung hindi pa po tayo magpapa-pump out or magpapalimas papunta sa ilog ng Pampanga, hindi na po matutuyuan yan. Dati pang hilingin ng mga taga roon sa national government na magtayo ng dike panangga sa Pampanga River para di raw sila agad bahain. Nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang Makabebe Pampanga, sako po yan, iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa mga General Appropriations Act mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso ang kabuang pondo para sa mga flood control project ng DPWH. Katumbas ng lagpas 300 bilyong piso kada taon. Ang kaso may mga baha pa rin. Siningil yan ng Pangulo sa ika-4 ng State of the Nation Address. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Pinalilista niya sa DPWH ang mga flood control projects sa nagdaang 3 taon para masilip kung alin ang gumagana at yung mga ghost project lamang. Sabi ni Secretary Manuel Bonoan, isusumitin nila ang listahan hanggang sa susunod na linggo. Status of completed projects, whether they are still standing or medyo ba na damage, papakita namin, it will be open to public. Ayon sa DPWH, isa sa mga suliranin nila ay yung mga programa na hindi dumaan sa National Expenditure Program o NEP ng pamahalaan. Kumakain daw ito sa pondo ng ilang mga proyektong existing na dahilan para ma-delay ang ilan sa mga ito. Ang siste sa mga flood control project dapat daw dumaan sa Regional Development Council at sila ang magre-rekomenda sa DPWH. Ang kagawaran ang maglalagay nito sa proposed budget o National Expenditure Program na isusumite sa Kongreso. Pero pagdating sa Kongreso ayon kay Bonoan, maraming dagdag nga, yun ang sinasabi ng Presidente, maraming dagdag. Kung saan galing yan? Yeah, and to the detriment of the program of the President na hindi dumaan sa amin for vetting o for preparation. So, saan galing? Ito na nga yung pinag-uusapan. Alam mo naman, Congress has the power of the purse and dito na yung mga additional items. Kaya babala ng Pangulo sa kanyang SONA, i-veto ang anumang budget na may alokasyong hindi nakaayon sa National Expenditure Program. Ang DPWH sa Western Visayas bubuo ng Regional Monitoring Team bilang pagtalima raw sa direktiba ng Pangulo. Titingnan natin din siguro yung mga effectivity kung talagang yung ginawa nating project effective or kung may problema. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.